Bakit naman gano'n na ang bundok namin sa Apayao, gumaganda habang nanonood kayo sa akin, ha? Salamat po at nandiyan kayo na nanonood na sa akin. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga kapatiran ko at lalo na tagapag-praise Pastor Lopez. Ayun, yan din. May araw na. Pastor Kaalim, Sister Kaalim na ni Pastor Reggie at mga kapatiran pa natin, mga Del Pilar family, Bautista Malanto family, Miliande family, ganoon din Gilon family. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo na nandiyan. Ha? Okay. So kami ay nagpapasalamat na nagpe-pray kayo sa amin na po. Yan. At nakarating tayo sa araw na ito. Ang ganda-ganda ng araw dito. Tignan yung likod ko. Ang galing. Ang daming ani dito sa amin sa Cagayan. Cagayan ito. At dito sa Cagayan, ang daming blessing. Daming blessing. Nandiyan si Pastor. Pangalan ito, Pastor Albert at Pastor Gilbert. Talagang blessing itong dalawang ito. Sila ang gumagawa doon sa building sa Anapatan. Oo. At si Pastor Darwin Kalin dumating. Sabi, salamat po Pastor Darwin. Sa akala niya mag-banding lang kami. Anong banding? Naghalo kami ng 4 na sakong semento. Buti nandiyan Sister Elsie. Ayan si Pastor Red. Doon. Amen, sabi niya. Ay salamat po sa Taguba family, ganoon din po ang mga Mahilong Makapagong family at Metante family. Ayan, at mga ano pang pamilya dito? Yun, Soriano, Paulino family. Pagulayan, Bukel family. Tingnan mo. Daniel Alayban, preacher. Ayan. At mga Alpay Maganda family. Okay? At si Banaya Metante, Tommy Metante, Pastor, at saka sila, kapatid ko, mga Manuel family. Okay? So maraming salamat po. Nandiyan na kayo, ha? Salamat ng marami. Nandiyan si Elaya Metate at Jeremy Camba, Kadya Palatan Kaleda, Leonila Alpay Parwan. Tignan mo nga naman ito. No? Salamat po at nandiyan kayo. Nagpe-pray kasi ganito ho yan. Kinakailangan mag-pray kayo dahil itong lesson natin tungkol pa rin kay Peter na kahit si Peter ilang beses talaga napahiya dahil siyempre okay lang magsalita siya pero pagdating sa aksyon, wala. Maaring ganyan kayo na po. Wala sa aksyon, puro salita, mahangin. Pero si Pastor Darwin, Pastor Red, Pastor Gilbert at Pastor Albert, may kasama si Brother Gilon pala at saka si Cholo. Sabi ko sa inyo, ang dami ng progress kanina sa building. Kaya salamat po sa mga kapatiran na maluwang ang kamay kasi kahit masipag kami kung wala kaming ibili ng simento, bakal, ganun, at mga kinakailangan pa, tie wire, ganun, kahoy, wala din na. Kaya kayo naman kapatiran ko, ako'y nagpapasalamat ng gusto pagpalain kayo ng Diyos na maluwang kamay nyo, naturuan yung mga anak ninyo na magpagbigay. Ayun, okay. Wala tayo sa Acts chapter 5, 28-29. Para makita niyo si Peter, hindi umatras. Hindi na umatras ito eh. Noon, mahilig umatras. Mahilig pa sa inyo, mahilig umatras noon. Para ba yung sabi submarine? No. Pero basahin natin, ready, read. Saying, sabi ng mga high priest, did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Nagsalita si Peter. Ready, begin. Then Peter and the other apostles answered and said, hindi na kami atras. We ought to obey God rather than men. Pag ni-memorize nyo yan, kapatid, magiging successful kayo in these days. Ayan. Dahil, sabi niya, we ought to obey God rather than men. Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters, who obeys you, who really sacrifice to follow you, Lord, and to serve you. And thank you for
my brothers, my sisters who has an open heart and open hand to support this great ministry, especially this time that we are in the middle of a building project. Oh God, bless Pastor Red and Gilon, the Velasco family, Maltiso family, Bautista, Malanot family, knowing na they belong to the Presiben de Ganabanlasam family. Bless the members of this church, Lord, as they again sacrifice for the furtherance of the gospel. Truly, Lord, you are so good to us, making us reach this very hour by your grace and mercy. Bless our country now, bless our leaders, rebuke Satan's demons, extend the healing touch to those who are sick, O Lord, and protect also all our brothers and sisters, especially those who are working abroad, like Sister Mylene, Sister Gilon, Atene, at Anton, also Lord for Clive and Kay, also Lord for Asok and Ria, JR and Cha with Rafael, also Lord for Sister Lina Baral, Sister Peli Dansil. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood. Okay, yan. Salamat. Diyan kayo. Now, we'll go now to Peter. Ngayon, napag-aralan natin si Peter ay talagang hinanap ng Diyos. Ay, salamat naman. At ganun ang Diyos, hinahanap tayo ng Diyos. Maaring sa oras na ito, hinahanap ka ng Diyos. Sabi, anak, mahal na mahal kita. Gusto ko talaga na iayos ang buhay mo. O, narinig mo yan. Baka naman puno ka ng self-pity. Huwag naman. Dapat puno ka ng pasasalamat. O katulad sa amin dito, ay, sabi ko sa inyo, tingnan nyo mga lugar namin. Palayaan dito, palayaan doon. At alam nyo, maraming mangga dito. O, tingnan nyo yung mangga dito, maraming mangga dyan. At itong bunga niya, evidence. O, tingnan nyo, evidence, bunga niya yan. O, at hindi lang yun, marami din siniguelas dito. O, siniguelas, o yan. O. Ayan, o, tingnan nyo yung siniguelas. Damihin ko nga para, ang sarap nito. Sarap-sarap. Sabi ko kay Pete, ang ganda naman itong siniguelas nito. Ang lalaki. Oo. So, mga kapatid, pinagpala talaga ang lugar na ito. Totoo yan. Salamat sa mga Presto de la Cruz family. Okay, yan. Maraming salamat po. Hindi lang yun. Alam nyo yung dito sa malapit sa bundok na yan, ang daming tanim na mga malalaking pineapple. Ang ganda, mga kasama. Ibig sabihin, mga kasama, ganito yan. Si Peter ay meron siyang 3 word na gusto niyang iabot sa atin ngayong gabi. Number one ha. O, Preacher Alayban, pakinggan mo ako. At Pastor Jason, Pastor Jason ha, gusto magpakita doon sa anapatan kay Pastor, pangalan doon, Pastor Red. Pwede rin kasi alam si Pastor Red, pagod. Pagod na si Pastor Red. Okay. Hindi naman pilitan yan, pero hindi naman bawal na po. Totoo yan. So, tatayo dito sa first word ni Peter para sa atin, kapatid, This is found in 1 Peter and 2 Peter. 1 Peter 2:2 muna. 2:2. And then isunod natin yung 2 Peter 3:18. Gusto ni Peter talaga na tayo ay katulad din niya na huwag manatiling bonsai. Okay, baby. Baby. Ready? 1 Peter 2:2. Anong sabi ni Peter sa atin? Ready. Begin. As newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So sabi ni Peter, gusto ko kayo mag-grow kayo. Kasi kung hindi kayo mag-grow, katulad kayo sa akin na ni-deny ko si Jesus. Tingnan niya. 2 Peter 3:18, tingnan niyo ito. Kaya, salamat po sa mga kapatiran. Oo, sabi ni Pastor Jason, punta to sa bukas, Pastor Ed. Bahala ka magpakain dyan, ha? Okay, ready. Read. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory forever, but now and forever. Amen. Mantak yun, grow in grace. Sabi na Apostle Peter, you grow, you feed yourself with the Word of God.
inalalahanin natin si Peter, ay meron siyang binanggit sa mga pastors katulad namin para mag-grow kayo. Alam ba niyo yun? Kaya may role kami. Narinig mo yan, ha? Uy, kumindat siya. First Peter chapter 5, tignan ito, ha? Nasabi ni Peter, para mag-grow kayo, kailangan nyo ang coach, kailangan nyo ang pastor. O yun, tingnan mo yan. Narinig niya ako. Ready? First Peter 5:1 hanggang 2. Ayan. First Peter 5:1 and 2. Yan, sabi niya. Ganda naman sabi ni Peter dito. Ako'y natutuwa kay Peter kasi alam mo si Peter na ito. Kawawa nung una. Pero alam nyo, ganun tayo mga kapatid. Nung una, kinakawawa ka. Siyempre, nagkaroon ka ng blunder. Pero later on, you grow. Ano? Sabi ni Peter, the elders. Nag-grow nga, naging elder. Which are among you, I exhort, who am also an elder. Nakita niyo yan? Ibig sabihin, lumago siya. Naging elder brother. And a witness of the suffering of Christ. Nakita ko pa paano nagsuffer si Christ. And also a partaker of the glory that shall be revealed. Ibig sabihin, nakita niyo talaga kung paano yung tinatawag ko kalwalhatian Lord Jesus Christ doon sa Mount Transfiguration. And sabi ni Peter sa amin, ng mga pastors, para kayo mag-grow ito. Ano sabi niya? Feed the flock of God which is among you, kayo na nanonood ngayon, taking the oversight thereof not by constraint, but by willingly, not for money's sake, sabi niya, filthy lucre, but of a ready mind. Kaya nga nagre-ready ako ng lesson ko, kahit medyo napagod kami brother Malanot na halo semento, nag-ready pa rin ako kasi nakalagay diyan ready mind eh. Mga kapatid, kaya salamat po kay Sister Remy Caleda Pawig. Tama. Salamat Sister ha. Kaya nagpapatuloy yung mga gawain diyan dahil marami kayo mga maluluwang na kamay. Salamat po. At this week ay tatakpan na natin yan. And may I congratulate Sister Remy Caleda Pawig and Sir Richard Pawig for their son Don Rich. Siya ay nakapasa sa Tuguegarao Science High School. Congrats, Don Rich. Ayan, thank you. We are praying for you, Don. You are an intelligent young man. At Pastor Gilbert Hernandez, maraming salamat po sa pagtulong nyo sa mga lahat ng building natin. Sabi ko sa inyo, iba ang role nitong kapatid na ito. Opportunity sa kanya yung mag-build. At ganoon din opportunity sa akin na nandyan, nag-a-assist lang. Bakit? Siyempre, naghintay lang ko, merienda. Pastor Kalib, narinig kita. Ngayon, so Apostle Peter said, para hindi nyo ako tularin, I want you to grow. Pero the only way that will grow is you need a pastor to grow. Ganun niya magkasama. Pakinggan natin sa Ephesians chapter 4, 11 and 12. Mapansin nyo na may nabanggit dito na pastor. At alam niyo si Peter, isa yan sa mga pinili ng Diyos magpakain. Tingnan nyo Gusto ko makita niyo. Ano sabi niya? And Jesus gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the what? For the perfecting of the saints, para daw kayo ay mag-mature, para daw kayo ay hindi na madala-dala namang kulto, hindi na babalik sa dating pananampalataya na mali-mali. At sabi niya, for the work of the ministry, ibig sabihin, para maraming masave. And for the edifying of the body of Christ, para daw lalaganap ebanghelyo throughout the world. Tingnan nyo yan, mga kasama. So, importante na meron mga pastor na katulad ni Peter na sabi niya, I am also an elder. And you pastor, sabi niya, you feed people. Kaya nga pag-pray nyo ako, salamat sa prayer nyo. Dahil sa prayer ninyo, talagang we rejoice. Katulad niyan, si Sister Remy Caleda Pawig at Sir Richard Pawig, we rejoice with them. Anak nila ay one of the thousands. Bantagin mo, kapapasok ka dyan sa
ano, sa Tuguegarao Science High School, ay pambihira na yung makapasok dyan. O kung hindi ka intelihente. O, kaya yan ay bigay ng Diyos na po. Now, punta tayo rito mga kapatid, na mga pastor, malaki ang gawain namin. Oo, kaya nga, sa lahat ng pastor, huwag kayo mag-quit. Please lang. Kasi marami ng pastor na matay. Mantakin mo yung pastor sa Cebu na galera, kamamatay lang. O ilan ang pastor? Uy, sabi ko, Panginoong Diyos, salamat po, buhay pa kami. Okay, punta tayo sa Jeremiah 3:15. Makita nyo rito, malaking magawa ang pastor. Kaya kayo mga pastor na kinakausap ko, please lang, huwag kayo mag-quit ha. Huwag niyong isipin na wala kayo makain. Ang daming makain. Basta wag lang kayo mamili ng pagkain. Yung iba kasi gusto palagi eat all you want. Kanina nag-eat all you want kami, 'di ba Pastor Hernandez, Pastor Bukel, Pastor sino Pastor Red, nag-eat all you want kami. Basahin nga natin. Ready, begin. And I will give you pastors according to mine heart, sabi ng Diyos. We shall feed you with knowledge and understanding. Salamat kay Brad Daniel Alayban kasi nagte-take note ka. Don't you know, I'm feeding you with the word so that one day you will become a strong pastor defending the word of God about Trinity, about the deity of Christ, the deity of the Holy Spirit, and the reality of hell, and the bliss of heaven. Ganon yan. And that's why I will make myself available by the grace of God. Kaya nga hinihingi palagi sa Holy Spirit, turuan mo naman ako. Kasi sabi ng Bible, the Holy Spirit will teach you all things and bring all things to your remembrance. What I have said unto you. Kaya nga importante na kausapin mo Holy Spirit. Holy Spirit of Jesus, sabihin mo please lang, tulungan mo ako. Holy Spirit of the Father, please lang, tulungan mo ako. Dahil siya ang nagturo sa mga apostles at mga prophets para may isulat ang Bible. Pakinggan nyo sa 2 Peter 1:21. Kaya hanggang ngayon, gawain ng Holy Spirit yan. Mga kapatid. Diba, Pastor Bukel? Salamat, Pastor Bukel. Ini-escortan nyo ka ako palagi. Marami kong escort ka ng maaga. Dami. Galing kay Pastor Enrique, Pastor Bukel, Pastor Paulino, Pastor Jason. Kaya, pinaggitnaan ako mga yan. Yung crosswind sa gitna, 2 pastor sa harapan, 2 pastor sa likod. Meron silang camera. Sabi ko, naka-on palagi yung cellphone nyo para kung ano man mangyari, at least nandiyan kayo. So, salamat. Pastor Alayban. Maging pastor ka ng Daniel. I'm always taking down, Pastor. Yes, ako masaya. You know why? Kasi pag nag-take down ka niyan, hindi mo malilimutan. Okay. Punta tayo sa 1 Samuel, chapter 12, 23, 24. Para maintindihan nyo ang kalagayan namin mga pastor, lalo-lalo kami mga senior citizen. Okay? Okay. 1 Samuel 12, 23, 24. Kaya talagang lifetime itong gawain ng pastor. Ready? Read. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Yun naman ang pakay namin Pakay ko yan. Oo. Kaya hindi ko naniningil. Kaya lang sabi ng iba dito, salamat po. May GCash kayo, Pastor? Pero kayong bank account? Why not? Why not? Thank you, Lord. Sabi ko, ang lalaki ng mga puso ninyo. Now, look at verse number 24. Ang sabi ni Samuel dito, I will teach you the good and the right way. Sabi niya, only fear the Lord and serve Him. Serve Him in truth. Huwag dayain, huwag mandaraya with all your heart. Buong-buo. Si Peter sold out. For consider how great things He has done for you. Totoo yan. Dati anak tayo ng Satanas, anak tayo ng Diyos. Dati masama tayo,
gwapo na tayo, di ba? Naging precious tayo dahil redeemed. Naalala yung lesson natin about redeemed, di ba? Na kinakailangan magkatawang tao si Jesus para ma-redeem tayo. Ang ganda ng istorya ni Naomi, Ruth at saka Boaz, di ba? So, mga kapatid, ako'y papasalamat kay, nagpe-pray si Pastor Gilbert Paras Orcales. Maraming salamat po. Kaya tayo, mga pastor, lalanin ninyo na kinakailangan di tayo mag-grow and kinakailangan di mag-grow yung mga kasamahan natin. Ito ang sign na inag-grow ka. Pakinggan natin sa Psalms 119, 165. Okay. Kaya nga, hindi ako nagtampo mag-build ng mga building eh. Do, talagang alam ni Pastor Hernandez na muntik na ako magtampo, pero sino magpatuloy sa building? Paano sa Pastor Hernandez punta mag-build ng building kung magtampo ako? Ayun, ngumiti siya. Ready, read. Great peace have they which love thy law. And nothing shall offend them. Maka-offend sa akin? I'm dead na eh. Dead. Dead to sin, dead to vengeance, dead to the word, dead to to have material accumulation. Wala na yun sa akin eh. Sabi ko nga, tutulong ako. Basta, Lord, bless me and I'll be a blessing. Yun din ang prayer ko sa mga members na po. We are already a blessing. Ay, bantakin niyo mga batid. Kaya, yung mga pastor na tinutulungan namin, pag-pray nyo naman kami. May nag-amen. Thank you ha. Yes, thank you. At si Ma'am Estrella de Mata. Maraming salamat po. Dumaan kami dyan kanina. Maluwang din mga kamay nito eh. At nanonood si Dr. Angelina Emerson Galang Kiambao. Maraming salamat po, Doc. Pag nakaluwas kami dyan, ay i-acupuncture mo ulit ako, ha? Para babalik yung mukha ko. Kasi nabilad ako sa araw dahil sa pagsisimento namin, Brother Malanot at saka Pastor Kaalib. Ay, sa totoo lang, pasalamat ako na may binigay sa amin, lotion. Kaya sabi kay Pastor Bukel, mag-lotion ka nga. Wala na pala pag-asa. Okay. Totoo yan, mapatid. Pastor Bukel, talagang wala kang masabi dyan. Mahilig yan sa pandesal. You know why? Kasi sabi niya, 5 isda, walang pandesal. Okay. 5 tinapay pala, walang isda. Okay. Ibig sabihin pandesal. Now, punta tayo sa grow. When you grow, kapatid, pakinggan mo ito, matutuwa ang Diyos. Look at Psalms 1:3. Yun ang gusto ni Peter sa atin eh. Mag-grow tayo. Oo. Yes, oo. Thank you. Magkaroon ako ng face ko. Sabi ni Sister Angelina Emerson Galang. Kaya lang, bawal pa magbiyahe, Sister. Ito mangyari sa inyo pag nag-grow kayo, ha? Kaya nga, yun ang kagandahan eh. Ini-encourage ko kayo dahil nakarating ko sa level na ganito na hindi na ako ma-offend. Bakit pa ako ma-offend? Ang daming blessing dito eh. Tignan yung likod ko. Daming palay. Isa, totoo lang mga kapatid. Basta may palay, may bigas. Milyonaryo na ako. Totoo lang, namigay na ako ng bigas sa mga pastor eh. Kung malapit lang sana yung mga iba bibigyan ko rin. Tungtong Pastor Culiado, binigyan ko. Pastor Red, binigyan ko rin. Si Pastor, yung pastor doon sa Indrile, di ba, Pastor Gilbert? Okay. Now, tatay rito ngayon. Ano sabi niya? And you will be like a tree. Kinggan mo yan, sister, brother, planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Hindi na ma-offend. Di na. Tuloy-tuloy na. Mag-move on. His leaf also shall not wither. And whatsoever he doeth shall prosper. Kita niya? Kaya maraming nagugulat eh. Paano kayo kapag-build ng ilang building ngayong 2021? Napisa namin. Pastor Reggie. Ngayon, Pastor Gilbert. Ngayon, Pastor Red. Meron naman kayong umpisahan. Meron na naman, kapatid. Kaya lang, draw lots yan kung sino. Okay. Mga kasama, pag nag-grow ka, talagang ibang dating mo. You see, ito mga kapatid, you must remember this facts. Facts. A tree
who are overshadowed with tall trees will never bear fruit. Ulitin ko. A tree who are overshadowed with tall trees will never bear fruit. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay kalamansi dito, ano po? Pagkatapos may matataas na mga bugnay, mga duhat, alam mo, imposible mamunga ka. Sa katotohanan, nangyari yan dito. Meron kaming kalamansi dito. Ayaw talaga mamunga. Aba, ang ginawa ko, kasi yung duhat. Sabi ko, duhat ka. Umiitim ng ngipin ko dahil sa duhat. Pinutulang ko yung duhat. Alam mo yung kalamansi, umusbong. Pagkatapos ng bulaklak, ang puputi bulaklak, ang daming bunga. Kaya, kapatid, importante na talagang mag-grow tayo. Kasi kung halimbawa, nakasilong ka lang, wala ka mag-grow niya. Kaya may kasabihan pa rito. Children who stayed under the shadow of their parents will never learn responsibility and accountability. Narinig niyo, mga anak? Ulitin ko. As a tree who are overshadowed with other trees, other tall trees, will never bear fruit. So children who stayed under the shadow of their parents to be supported. Nagkauban ka na. Humingi ka ng support sa magulang mo. Who are under their parents will never learn responsibility and accountability. Totoo yan. You know why? Kasi itong mga anak, siyempre, katira sa magulang magbayad kuryente, magbayad tubig, magbayad bigas, magbayad ng LPG, magbigay ng gasolina, maghulugan ng sasakyan. Ang anak, kain, tulog, basketball, kain, tulog, mamasyal, kain, tulog, mall. They will never learn responsibility and accountability. Kaya nga ang linaw sa Genesis chapter 2 ng anak, pag siya'y mag-asawa. Pag siya'y mag-asawa, pakinggan niyo ito Pakinggan niyo ako, mga anak. Pag nag-asawa ka na, pwede ba? Alis ka sa silong ng magulang mo, Verse 24. Ang sabi niya. Ulitin ko yon, Ma'am Marjeline Pagulayan Bukel. Kasi very good quotation, sabi mo. Okay. As a tree who are overshadowed with other tall trees will never bear fruit. So children who stayed under the shadow of their parents will never learn responsibility and accountability. Ito na ang accountability. Ready? Read. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh, and they will be responsible and accountable. Ganun po yan. Bay, si Michael Gilon. Maraming salamat. Hindi ka ba pagod, kapatid? Oo, halos hindi makahinga sa ilalim ng lupa yan. Gumagawa ng puso ni Gran. Ay, hindi basta-basta magtrabaho, kapatid. Pero enjoy namin yun, why? Ang dami makain. Dami pang tubig. No. Pastor Frank Magigad, pagpalain ka ng Diyos, kapatid. At least, very frank itong taong ito. You know why? Sabi niya, Pastor, gusto ko makatulong. Di nakatulong sa mga projects. Now, yan ay sign of growth. Dati ganyan ng pastor, di ba? Sige, tulungan niyo kami. Ngayon, ganyan na. Yan si Pastor Frank Michael Magigad. Totoo yan. Ganon din ako nung araw. Gumaganyan ko sa Angeles City. Nung naging independent kami, dumami membro namin na talagang marunong magmahal sa Diyos at gawain ng Diyos. Ay, sabi ko sa inyo. Kaya, ganyan na kami. Ganyan na kami. Bakit? God bless us more and we will be a blessing some more. Ay, masaya. Ganoon. Sabi ko sa inyo, daluyan kami ng blessing sabi ni Sir Daniel Alayban. Sige mga kapatid. Okay, number 2. Tatay number 2.
Una, grow. Grow. Sabi ni Peter, mag-grow kayo. Kasi kung hindi kayo mag-grow, ilito kayo ng mga kulto. Ay, sa Bible yan. Mantagin mo, sabi ng kulto sa iyo, hindi Diyos Jesus. Sabi ng kulto sa iyo, si Jesus pinanganak sa Jerusalem. Amen ka naman. Hindi pinanganak si Jesus sa Jerusalem. Bethlehem. Kaya nga may awit na, no? Oh, little town of Bethlehem. Di ba? Alam niyo yun. Oh. Sabi ko sa iyo, malapit ng Christmas, sabi niyo. Malinaw yan, mga kapatid. Sabi ng kulto sa inyo, walang impyerno, walang apoy doon. Saan pala dalhin Satanas? Sige nga, may apoy. Okay, nandiyan na kayo. Pakinggan niyo ito. You need to understand, sabi ni Peter. Huwag kayong matala-dala naman kulto. Mag-grow naman kayo. Okay, tingnan niyo ito. Sabi niya rito. Sa verse number 16. No, 16. 2 Peter 3:16. Amen. Tama yun. Upo, nandyan si Cholo, Caldes, Agkawili. Kasama din namin ito, naghalo simento. Nakikita niya ako na tuloy-tuloy pa. Hiningal na yan kanina. Ako kasi, hindi na ako hingalin. Bakit? Wala na ako hininga eh. Ready, read. As also in all his epistles, Apostle Peter is speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, tinutwist nila, as they do also the other scriptures unto their own destructions. Pantakin mo, basahin lang nilang John 1:14, nagkatawang tao si Jesus, kaya tao lang. Sabi niya, dun sa nakalagay sa Philippians 2:7, he made himself of no reputation, became likeness of men. Kaya men siya. Hindi basahin verse 5 sa Philippians 2:5 and 6. Hindi. Bakit? May tinatago sila. Kaya, para hindi daw kayo lituhin ng mga kulto, mag-grow kayo. Now, that you grow, next? Punta tayo sa 1 Peter 2:9. Para nag-grow na kayo eh. Katulad sa amin dito. Nag-grow na kami, kaya ano makita niyo dito? Mga kapatid. Abay, nagpakita si Geraldine. Oo, marunong din maghalo ng semento ito eh. Okay, basahin natin. Ito, sabi ni Peter sa atin na pakinggan niyo ako. Peter na nagsabi dito eh. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation. Tingnan niyo ang position natin. Peculiar people. Chosen generation, royal priesthood, holy nation, peculiar people. Anong sabi ni Peter ngayon? That you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Anong ibig sabihin nun? Ilaw na kayo, you show, ibig sabihin, you need to glow. Grow, glow. Kita niyo. O katulad niya, kulang ilaw dito sa aking harapan. Paano mag-glow dito? Baka hindi niyo ako makita. Naglagay na nga ako ng lotion para makita niyo ako eh. Di ba? Ay, Pastor Reggie, huwag kang mag-alala. Pag nagkita tayo, bigyan kita ng sunblock. Okay? Para hindi ka maging black. Katulad nung kasama ko na 5 tinapay, walang isda. Okay. So, pakinggan niyo ako mga kapatid. Apostle Peter said, piling-pili kayo. Pwede ba kapatid? Huwag kang malungkot. Piling-pili ka. Huwag kang magalit sa nanay mo, nakamukha mo nanay mo. Oo. Square ang mukha ng nanay mo. Kaya square ka rin. Gusto mo bilog. Abay, hindi naman kita anak. Diba? Kasi wala ni Pete, bilog mukha niya. Pwede ba? Makontento na kayo sa mukha nyo. Makontento na rin kayo kilay nyo. Huwag niyong bawas-bawasan. Ay, naku, sabihin ko sa inyo. Okay ng kilay nyo. Pero kung katulad ng kilay ko humahaba, pinapagupitan ko sa barbero. Now, mga kapatid. Sabi ni Peter, kakaiba ka. Holy ka pa. Kaya magpakabanal ka na ngayon. Huwag ka nang sasama doon sa mga uwak. Mga uwak na yan, magsigarilyo, uminom ng alak. Tapos yan, halakhakan. Mamaya-maya, may hahawak sa hita mo.
patay ka. Oh, nako, di ba, Brother Dane pala. Oh, ganun ho yan, mga kapatid. So ito, Peter wants us to glow. Dahil si Peter din, alam mo, sabi ng mga high priest sa kanya, we want you to stop talking about Jesus. No, sabi ni Peter, we are going to proclaim to the world that Jesus is the only Savior. Because, pakinggan nyo ito sa Acts 4:12, wala na tayong kinikilalang Panginoon na tagapagligtas na magligtas sa lahat ng tao. Kundi si Jesus, sabi ni Peter sa Acts 4:12. Uy, nandyan si Ray, Arway, si Kapanyo. Sigurado may panyo ito. Ito nga. Si Rizabel. Okay. Ito, basahin natin Kaya kung meron man nanonood sa akin, nasabi nyo meron pang ibang tagapagligtas, ibang pangalan, ang simbahan namin, sambahan namin, pastor namin, ministro namin, ang mang-save, pare namin mang-save. Wala. Pati ako, hindi ako makapag-save. Wala. Pati simbahan namin. Pangalan ng church namin, hindi. Sabi niya rito, Peter nagsabi nito, ready, read. Neither is there salvation in any other. Wala na iba. At sabi niya, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na iba. Bakit ang linaw-linaw ng Bible Ano sabi ng Bible sa Matthew 1:21? Kaya kayo dyan na nanonood, please lang. Pag-aralan nyo kasi ang Bible, hindi yung pinagbawala ka na magbasa ng Bible, ayaw mo na rin, ay mananagot ka sa harapan ng Diyos pagdating ng araw. Hindi mo alam yan? Hindi mananagot yung pastor mo, ministro mo, pare mo, hindi. Ikaw. Ano sabi niya rito? Ready, read. And she shall bring forth a son. Thou shalt call his name, sino? Jesus. Sa Hebrew yan, Yeshua. For he shall save his people from their sins. Mapansin yung word na sins? Plural. Bilangin mo ang kasalanan mo. Lahat yan patawarin ni Jesus. Isa lang, hindi mapapatawad ni Jesus ng kasalanan. Yung pagtanggi mo sa Kanya. Pag tinanggihan mo siya, wala. Ngayon, look at 1 John chapter 2, verse 1 and 2. 1 and 2, para makita ninyo dito na lahat tayo pwede mapatawad. Pwede ba kayo na nanonood sa television dito? Pwede kayo mapatawad. Ano sabi niya? Chapter 2, verse 1 and 2 pala. Okay, chapter 2, 1 and 2. Para malaman ninyo ngayong oras na ito na mayroon kayong tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Ano sabi niya? My little children, these things write I unto you, that ye sin not. But, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And He is the one that satisfies the justice of God. Yan ibig sabihin nito. He is the propitiation for our sins. Tuloy nyo. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Walang monopoly pagdating sa salvation. Kaya nga, nandirito kami, para sabihin sa inyo sa oras na ito, kahit hindi kayo member sa aming church, tawagan nyo si Jesus, isasave kayo niyan. Kasi mahal ka ni Jesus, hindi ba alam yan? The fact na nanonood ka sa akin ngayon, mahal na mahal ka ni Jesus. At sabi ni Jesus sa iyo, ikaw ang aking sheep. Ikaw ay precious sa akin. Pastor, precious ba ako? Mukha naman ako nung lola ko. Abay, precious ka, you know why? God sent His Son to take your place. Kaya precious ka Pastor, saan ba yun sa Bible? Di sa Isaiah 43 verse 4, precious ka. Pwede ba magmula ngayon, wag mo nang sabihin, masama ka? Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Magpakabuti ako, sabi ni Shane, di ba? Ano sabi niya? Nakalimutan mo na yan, ha? Since thou was precious in my sight. Biblical, di ba? Kaya kayo mga nanay, tatay, wag na yung tawagin mga anak ninyo na langgong, gonggong, o kaya, mutit, o yan? Gorilla, please lang.
Kawawa naman mga anak nyo. Tawagin nyo silang precious. Precious joy. Precious, ba? Precious grace. Precious pearl. Precious gold. Ayan, ganun yan. Since thou was precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Sabi ng Panginoon, ha? Antakin mo yan. Hindi niyo ba alam? Since the beginning of the world, the Lord already loved you because the Lamb of God was slain before the foundation of the world. Therefore, will I give men for thee and people for thy life. Ibig sabihin, hindi ka magutuman. Alam nyo, ng kapatid, yun din kinatatakutan ng mga young preachers. Magutuman. Ano? Tingin kayo sa akin, gutom ba ako? Hindi ako gutom. Nag-iingat lang sa pagkain ko kaya lumit ako eh. Hindi nyo ba alam yan? From extra large ho, t-shirt ko noon, to large, to medium, to small. Totoo yan. Bakit? Ang daming bawal. Siyempre nagbawal ng doktor sa akin. Abay, gusto ko pang mabuhay. Kaya, ang kinakain ko, ayan, mangga, nahulog yung tuloy yung dahon niya. Ang kinakain ko, ito, ano ito? Ayan, ayan. Kinakain ko, ito, tignan mo yan. Hindi lang yun. Makain pa ako ng palali, paluko. Ayan, sabi ko sa inyo, marami ng bunga itong bugnay namin. At may kapitbahay kami. Maraming. Longboy. Narinig niyo? At hindi lang yun. Malobag. Narinig niyo? Ay, sabi ko sa inyo. Kaya gumakanin ako, kung mukhang malobag na yata ako. Pero mga kapatid, maraming blessing ng Diyos. We have much to thank the Lord. Totoo yan. Thank the Lord for every country we have na pwede tayo mag-YouTube, ganun, mag-Facebook, mag-program na ganito to encourage you na kung gaano ang Diyos ay may malasakit sa mga tanim. Don't you know that? Sabi ng Bible, kapatid ha? Oo, sinigwelas. Bigyan kita bukas kung punta ka, brother din. Ay, magdala ka pala ng longboy uli, brother din. Gusto ko talaga longboy. Doon umitim yung ngipin ko kaya nagtutras ako. Pagalitan ako ng Dr. Ruby Pearl dito. Ngayon mga kapatid, ito ang Panginoon. Hindi nyo ba alam? Malinaw sa Bible na yung mga bundok na yan, ang layo-layo ng ilog yan. Pero mahal na mahal ng Diyos yung mga bundok na yan. Oo, mahal na mahal ng Diyos yung mga kahoy dyan. Don't you know that? Kaya, alam nyo ako, lumaki din ako sa bundok. Magtataka ka. Totoo yung sinabi sa Psalms 104. Ayun, si Kate Nicole Tihano. Kapatid ni Tihano ito. Yung matangkad. Insan. Tignan mo yan. Okay, ngumiti ito si Rai. Salamat naman. Huwag ka nang iiyak ha. Oo. Baka katulad ka ni May, umiiyak din ha. Hindi na pala umiyak si May. Okay. Thank you. Aber Paul Bukel. Yun ang hindi umiiyak. Sa Psalms 104, mga kapatid, nakita ko dito, God cares for the trees and the grass and everything. Gusto kong makita niyo ito, mga kapatid. Anong sabi niya? Verse 10 and 11 and 12 and 13. Ay, sabi ko sa inyo. 10 muna. God cares for His creation, ha? Kaya nga ikaw, pwede ba? Huwag ka na malungkot. Ito He sendeth the springs into the valleys. He, which run among the hills. For what reason? 11. They give drink to every, beast of the field. Ibig sabihin lahat ng insekto, pati yung cricket, ay kumain kami ng cricket kanina. Alam nyo, crispy na cricket. Hindi inalis yung bituka. Tingnan ito To give drink to every beast of the field. The wild asses quench their thirst. Wild pa yun By them shall the fowls of the heaven have their habitation. Anong ginagawa ng mga ibon pag sila'y nakainom, nakakain ng bunga? Which sing among the trees. Ganon din gusto ng Diyos sa iyo. Pwede ba? Aawit ka na. Thank you, Lord, for saving my soul. Ganon yun Okay, in everything give thanks. Ganon, yun ang gusto ng Diyos marinig. Hindi yung sa lahat ng tao, ganito pang mukha ko. Ay, kapatid, mabuti nga may mukha ka
Ay, verse 13, tignan mo. You see how God cares for the hills. He watereth the hills from His chamber. The earth is satisfied with the fruit of thy work. Tignan nyo yan. O nanonood si Ma'am Emilia Kalisaan Bundang, ang ating mga kaibigan. Ano po? You see, God cares for you. He cares for the beast. He cares for the insects. At He cares for the ants. Don't you know that? Langgam. Narinig niyo ako. So, Peter wants us to grow and glow. Okay, punta tayo sa Matthew 5. 5:15 and 16. Okay? 5:15 and 16. Ano sabi niya diyan? 16, Bible said. Ano sabi niya? Oh, nandyan na sila. Let. 15 muna. Neither do men light a candle. But, ano sabi niya? Okay. Ano sabi niya? Neither do men light a candle. Put it under the bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Tingnan niya na. Mapansin niya, it giveth light unto all. Big sabihin, ikaw, dapat mailawan mo lahat ng masasalubong mo, kasama mo sa bahay. Kaya magmula ngayon, iho, wala nang reklamo, ha? Kasi hindi ka nakakailaw kung ganun. Alam mo mangyari sa'yo niyan. Ikaw ay katulad ng ilaw na ilalagay sa ilalim ng banga. Kaya, let your light so shine before men, that they may see your good works. Sabi ng Bible sabi nga, amen, sabi Pastor De La Cruz. Ganyan. Kaya please lang, huwag kayong maglagay ng ng ilaw sa ilalim ng banga. Ganyan daw mga Kristiyanong duwag, mahiyain. Ito mga kapatid, wherever we go, nagdadala kami ng trucks. Bakit? Sabi ko, good morning, libre po, prayer, para wala yung COVID. Thank you, sabi nila. Lahat talaga binigyan ko diyan sa Cordoba, Amulong, Cagayan. Pagdating dun sa Alcala, Cagayan, lahat binigyan ko. Agyaman kami. Tingnan mo yan. Huwag kayo matakot magbigay ng trucks. Pakinggan niyo ako, Alam niyo, nung ako ay mga pangalan nito, sumasama sa mga rallyista sa Olongapo nung araw. Hindi kami nahiya. Tumisigaw pa nga kami, ibagsak si Marcos. Tama na. Sobra na. Palitan na. Mabuhay si Mao Zedong. Ganun ang ginagawa namin nung araw. Hindi kami nahiya. Hindi kami natatakot sa mga PC. Ngayon, you are talking about the King of Kings. Bakit hindi ibigay? Tungkol ito kay Jesus Christ, the King of Kings. Babaguhin ang buhay mo. Ganun yun. Hindi nanginginig kang magbigay. Wala nang bayad. Meron kang mga kulto dito, magpapabayad. Ikaw, libre. Sabi mo, libre po. Pastor, baka naman pagalitan. Ano? Ano ka pagalitan? Hindi ka papagalitan. Ano yung nangyayari lang? Tinatakot ka ni Diablo. Baka sabihin ng Diablo, sasabihin ni Diablo, para sila ulo. Hindi bigay mo. Kahit saan ako punta, magbigay ko pa. Meron nga dyan. Nakapila sila sa pintuan ng bangko kasi social distancing. Hello, sabi ko sa kanila, good morning. Ito ay tungkol sa Bangko 7. Ayan, Bangko 7, libre. Abay, sabi na, ganun pa? Tinignan nila about Jesus. At sabi na kalagay doon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. You see, huwag tayo matakot. Matakot ka magbigay babasahin? Nanginginig ka? Pwede ba? Yung mga yung mga anak pawis, anak bayan, anak butil. Alam mo, wala silang, hindi sila duwag na magbigay ng babasahin na pulyeta nila na sabi nila, revolusyon, di ba? Ikaw kapatid, there is someone who had made a revolution inside your heart. Jesus Christ. Binago ka ni Jesus. Pwede ba?
Huwag na kayong matakot. Oh, sabi nga ni Apostle Paul sa atin, di ba? Na dapat hindi tayo matakot. Bakit? Dahil pag natakot tayo, delikado. Look at this. Matthew 10:32. Ang sabi niya? Sabi ni Brother Patrick Porello Pascual. Ayan. Tingnan niyo, no? Ang kapatid ito nananalangin sa atin. Ang sabi niya dito? Kayo matakot. Hindi naman masama ibigay niyo eh. Oh, ano sabi niya? Whosoever therefore shall confess me before men, him will I also confess. Him will I confess also before my Father which is in heaven. Ibig sabihin sa heaven, tayo mga Kristiyano, kung tayo matapang dito at binabahagi natin tungkol kay Jesus na siya ang makakapagpatawad, makapagligtas sa lahat ng tao. Pag sila'y nagsisi, sabi ni Jesus, Father, sabi niya, hindi nahihiya yan nung nasa lupa siya. Nasabi niya, nakuha lamang pagligtas. Ang masakit, ikaw duwag. Pakinggan verse 33. Huwag kayo maging duwag. Sabi ni Peter, you grow. And you glow. Ano sabi niya? Ready? Read. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka raw maghari dito sa lupa. Yan ang sabi ng Bible eh. Save ka, nasa heaven ka. Yung nakalagay doon, nasa heaven ka eh. Oh, sa 2 Timothy chapter 2, 11 and 12, yun ang context noon. Na because duwag ka, oo nga, nasa langit ka kasi by the blood of the Lamb, pero pagbaba sa millennial reign, wala ka? Duwag ka eh. Ready? Read. It is a faithful saying. For if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. Reign. If we deny him, he also will deny us sa reigning yan. Oh, narinig niya ako. Kaya huwag kayo matakot. Habang okay pa. Baka darating araw, hindi na okay ha. Oh, kaya mag-pray kayo ha. Oo, mga kapatid, please lang. Na huwag kayong maging duwag. And dahil naubos naman oras natin, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa inyo na nag-pray. Dahil hindi basta-basta to eh. Kinakailangan totoong sasabihin dito, di ba? Pastor de la Cruz. Oo. Sister Miriam, di ba? Dapat totoo. Alam kong totoo bakit? Sa Bible eh. Ganun yan. Sabi ni Peter, you grow. But you should show forth also the praises of him who has called you from darkness to light. Ibig sabihin, you glow. You are the light of the earth. Let us pray. Heavenly Father, I bless my brothers, my sisters now who are watching and who are growing. Help them to glow, not to be afraid of people when they share about the good news about you, Lord Jesus, who died on the cross, shed his precious blood, was buried, rose again after 3 days, and coming again to take us home and rule the world for 1,000 years one day. I bless my brothers, my sisters now. Bless our country. All the glory now to you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. There's a story in the Bible about a city God had prepared that a man could run to when he found himself in trouble, a time of great despair, fleeing from the one who sought his life. And there outside that city he cried to the keeper and asked if he could enter in, for there he would find safety. Yes, God had made provision, a city of refuge for him. Condemned from the fall of man, I was bound in sin, with a debt to be paid. But God cared for me
Christ stretched out his hand, that mighty gulf he spanned, and bought my liberty. Now I can run to God's only Son. He is the city of refuge for me. And one day I ran to that city of refuge. Though guilty I was, I found shelter in the blood he shed for me. I was condemned, but God showed mercy. And on Calvary, God built a city of refuge for me. I was condemned, but God showed mercy. And on Calvary,